Bakit mas madaming nanood ng Women's March Madness? Sa unang pagkakataon sa NCAA Women's Basketball Championship history, mas marami ang naging viewers nila kontra sa men's game. Record numbers ang nanood ng NCAA Women's Basketball sa 2024. Yung Iowa-South Carolina Championship game nag-average ng almost 19 million viewers sa US. Walang duda na malaking factor si Caitlin Clark sa record na yon. Pero ang excitement kasi para sa Women's March Madness ngayong taon ay decades in the making. Sa totoo lang, yung tournament nila mas nagge-generate ngayon ng interest than men's. Sa college to big crowd sizes at high ticket sales. Pati viewership ng NBA sa parehas na timeline ay tinalo na nga nila ngayong taon. Maraming factors ang nagdala sa historic moment na ito ng women's basketball. Unang-una ay yung effects ng Title IX. Ito yung mandated act noong 1972 na nagdala ng equitable treatment para sa girls at women in educational institutions na makakuha ng federal funds. Pondo, nagkaroon ng more opportunities ang kababaihan for better coaching, training, facilities at equipment. Nagsimula silang lumakas at gumaling, nakapag-develop ng dominant teams ang ilang schools sa pamumuno ng coaches gaya nina Pat Summitt, Tara Vanderveer at Geno Auriemma. Unti-unti din itong nakita sa ibang schools. Dumami ang nagkaroon ng legitimate shot sa NCAA title. Maraming teams across the US mula South Carolina hanggang Indiana, papunta sa Iowa at Oregon. Ang meron na ngayong powerhouse programs with dedicated fan bases. Laking hatak din ang stars mula kina Kelsey Plum, Sabrina Ionescu at Aja Wilson. Binangga nila ang pag-aakala ng madami na hindi interesante ang women's basketball. Yung ginawa naman nila na yun, itinuloy ni na Caitlin Clark at Juju Watkins. Pinatunayan lang nila na women basketball can be exciting. Sakto pa na ngayong taon naging all-time winningest coach si Vanderveer sa college basketball, habang si Clark naman ay naging all-time leading scorer in women's or men's basketball. Ang ganda rin ng naging ending sa pagkapanalo ng South Carolina ng kampyonato. Tinapos nila ang perfect season kontra sa Iowa ni Caitlin. Ang laking tulong din ng social media na nagdala ng closer relationship sa players at fans. Yung name, image, and likeness o NIL ng NCAA naging paraan ng players para mag-build ng brands. Ngayon makikita mo na ang mga college stars sa mga commercials dahil sa sponsorships and endorsements. Mas lalong nagniningning ang superstardom nila Caitlin Clark, Angel Reese, Juju Watkins at Cameron Brink. Magaling na nga sila sa court. Tapos nakikita mo pa sa kung saan-saan. Kumbaga, basketball game pa lang, advertisement na. Isa pa sa dahilan ng popularity ng women's game ay ang pagstay ng mga stars sa college. Dahil nga sa NIL ay kumikita na sila habang nasa college pa lang. Meron din kasing WNBA minimum age. Kahit na ba ang ganda ng rookie season mo, 4 na taon ka dapat sa college. O kaya 22 years sa taon ng draft at on track to graduate para makapag-apply sa draft. Ito ay ang pag-ensure na mas develop na ang prospects. Nahasa ang skills nila sa college, ngayon hinog na sila. Isang bagay na common sa men's basketball, nangyayari na din sa women's. Ang pagpunta ni na Caitlin Clark sa WNBA ay paniguradong magdadagdag ng popularidad sa women's basketball. Oo, hindi nga masyadong nakakadunk ang mga babae, pero papalag na sa lalaki pagdating sa pagiging shooters at playmakers. Sa era ng pace and space, isa yan sa mga exciting panoorin. Exciting na tuloy ang women's basketball and we are happy for them. Ay siya, Luis Ascona Plok sa sulat ni Ryan Garcia. Makwentong Chambalero at your service. Chambalero.